Magandang araw po sa lahat. At upang ipagpatuloy ang talakayin, ako po si Axel Rose O. Sulicar na magbabahagi sa mga elemento ng balita. Unang elemento ng balita ay ang balanta o epigraph. Ito ang teksto sa itaas ng pamagat sa mas maliit na font. Ang balanta o epigraph ay karaniwang nakasulat sa mas maliit na font, mas maliit pa sa pamagat at nagbibigay ito ng maikling ideya, konteksto tungkol sa nilalaman ng sulatin. Lumako tayo sa pangalawang elemento ng balita. Ito ay ang larawan. Larawan o ang imahe ng balita. Ang larawan o imahe ng balita ay ang litrato o ilustrasyon na kasama ng isang balita. Ito ay nilalagay para mas malinaw na maipakita ang pangyayari tungkol sa balita na ibinibigay ng reporter o ng news. Ang ikatlong elemento ng balita ay ang caption. Ito ay nagpapaliwanag ng caption ng larawan. So, dito sa caption, ito ay makikita sa lalim ng larawan o imahe. Pinaliliwanag dito kung ano ang nasa larawan at kung paano ito konektado sa balita. Ang ikaapat naman na elemento ng balita ay ang mga break. Ang mga break ay ang mga piraso na bumubuo sa kabuuang ulat, kagaya na lamang ng pamagat, epigraph, katawan, lead, larawan at caption, byline, at lalo na rin ang source. So, tungo sa mga break, ito ay mahalaga dahil ito ay nagbibigay linaw, organisado at mas madaling maunawaan ang isang balita. At ang panglimang elemento ng balita ay ang mga highlight. Parirala na kinuha mula sa katawan ng impormasyon ng balita na may interes. Ito ay ang mahalaga at kapansin-pansing impormasyon sa isang ulat. Karaniwan ito binubuo ng mga pangunahing detalye o kaganapan na dapat agad malaman ng mga mambabasa. O, sa madaling salita, highlight ng isang balita. Maraming salamat po sa pakikinig at panonood ng aking reporting tungkol sa mga elemento ng balita. Maraming salamat po.